A blessed day to all of you who are watching now. Thank you for tuning in to our online sharing of God's Word. I am Pastor Gilbert Jimenez, and it's a privilege for me to serve you today. It's been 3.5 months mula nang tayo magkaroon ng community quarantine sa ating bansa, at lahat sa atin ay ramdam yung epekto ng hirap na dulot ng krisis na ito. Ang topic po natin ngayong umaga ay may pamagat na apoy at pananampalataya. Ang apoy ay may dalawang epekto para sa buhay ng tao. Maaring ito ay pakinabang o maaring magdulot ng pinsala. Pwede itong makatulong o makaperwisyo. Kailangan natin ng apoy pagdating sa ating mga pagluluto sa araw-araw. Kung mawala naman ang kuryente, ang apoy ay maaring panggalingan ng liwanag. Sa mga camping, minsan gumagamit pa ng bonfire at doon nagkakaroon ng mga sharing ng mga testimonies, lalo na sa mga kabataan. Sa Bible, ginamit din ang salitang apoy ng 452 na ulit. Katunayan, sa unang aklat ng Biblia, sa Genesis, makikita natin ang unang magkapatid ay gumamit ng apoy pagdating sa paghahandog nila sa ating Panginoon. At makikita din natin kahit kay Moses, nung kausapin siya ng ating Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng burning bush. Pero minsan nagagamit din ang apoy sa negatibong kaparaanan. Katulad ng binanggit sa Santiago chapter 3 na kung saan ang dila ay inihilan tulad sa apoy dahil sa naidudulot nitong pinsala. Ang maling gamit ng dila ay maaring magdulot ng malaking problema o disgrasya. Maging ang salitang impyerno ay sinasabing lugar na kung saan merong malawak na apoy. Ngunit sa ating pag-aaralan ngayon pong umaga, paano natin ikokonekta ang salitang apoy at pananampalataya? Ano po ang kaugnayan nito sa mga nararanasan natin pagsubok pagdating sa ating mga pananampalataya? Makikita po natin yung talata na ating ibabahagi ngayon sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Babasahin po natin. In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Sa Tagalog ay ganito po ang mababasa. Ito'y dapat niyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So ang mga paalaalang ito ay sinulat ni Pedro doon sa mga Kristiyano na kasalukuyan dumaraan sa pag-uusig o persecution. Dahil sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo, halos nakataya araw-araw ang kanilang buhay. Kakibat na nito yung maraming pagsubok na kanilang nararanasan. Sa panahon natin ngayon, napakadaling sabihin, Jesus is Lord, naniniwala ako sa ating Panginoong Kristo, siya ang aking Panginoon, ako ay tagasunod. Pero sa panahon ng mga unang mananampalataya na kung saan sila ay nasasakop ng imperyo ng Roma, napakahirap nito. Para sa mga Romano, okay lang na marami kang sambahin at kilalaning Diyos basta kasama yung emperador o yung Cesar. Ng mga panahong iyon, kailangan mo siyang ituring na isa ring Diyos o ituring bilang deity. Subalit, para sa mga tunay na Kristiyano noon, hinding-hindi sila sasamba, kikilala o luluhod man kahit kanino maliban sa tunay at nag-iisang Diyos. Sila ay kinukulong, kinukutya, sinasaktan, at pinakamalala, maaring ito pa ang maging katapusan ng kanilang buhay. Kaya kung nabubuhay kaya tayo ng panahon nila, ano ang mga maaring maging tanong sa ating mga isipan? Minsan maaring maisip natin, Lord, bakit ba ang hirap ng buhay namin? Kailan ba ito matatapos yung mga itong uri ng pagdurusa? Meron pa ba kaming aasahang pag-asa? Ano ang mga dahilan para kami ay magpatuloy pa sa pagsunod? Ano-ano ang mga mensaheng sinabi ng ating Apostol Pedro doon sa mga naghihirap na mananampalataya upang sila ay hindi panghinaan ng loob? Kumbaga sa apoy sa ilawan, nagliliwanag pa ba ang kanilang pananampalataya? O maaring nawawala na ang mga apoy? Mainit pa ba o nanlalamig na ang kanilang buhay espiritual? Sa ating pong panahon ngayon ay hindi rin biro ang ating pinagdaraanan. Hindi natin lubos akalain na matitigil ang mga pagtitipon pansamantala ng ating mga kapatiran dahil na rin sa
pandemic na ating nararanasan. Malaki ang epekto ng 3 buwang walang pagtitipon o pagsasama-sama. Hindi lamang sa iglesia, kundi maging sa bawat pamilya ay ramdam yung epekto ng hirap ng mga sitwasyon. Sa kabila ng ito, tayo po ay naniniwala na ang mga nagaganap sa ating kapaligiran ay batid ng ating Diyos. Hindi naman natin alam masyado ang detalye. Hindi naman dahil mahirap o magulo ang ating sitwasyon ay nangangahulugang nagugulat ang Diyos. Hindi po. God is in control. Hindi man natin lubos na unawa ang mga detalye ng kanyang mga ginagawa, pero nagtitiwala tayo na may kabutihang dulot ito lalo na sa mga mananampalataya. Ano ang ating tugon sa kabila ng dumaraan tayo sa apoy ng ating pananampalataya? Tayo ba yung mananampalataya na kapag sinubok mas lalong sisiklab? O tayo yung mananampalataya na kapag sinubok at nahirapan na hindi na magpapatuloy? Tayo ba ay lalong mag-aalab o tayo ay manlalamig na lamang? Bakit nga ba kailangang idaan pa sa pagsubok ng apoy ang ating pananampalataya? Balikan po natin yung talata. Sa verse 7, ang sabi po doon, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang nalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Binanggit pong maliwanag doon sa talata at inihalin tulad sa ginto na para mapatunayan ang isang ginto kung gaano ito kadalisay, wala po tayong choice kundi padaanin sa apoy. At sinabi na ang ating pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa mga ginto. Ito ay dinadalisay, ito ay kailangang mapatunayan. Kaya yung mga pagsubok na ito ang siyang nagsisilbing apoy sa ating pananampalataya. We have to remember, may purpose and trials. Ang nakalagay na maliwanag po dito ay upang malaman kung talagang tunay o dalisay ang ating pananampalataya. Kung meron lang sanang ibang paraan para tayo ay mapatibay at madalisay, atin ang mas hihilingin nyo sa Panginoon. Subalit wala pong ibang paraan na ipinakita dito sa mga talata. Dapat natin makita that a faith that is not tested cannot be trusted. Testing sometimes will bring us to our limits, to our breaking point. Our response will reveal what's inside. Kaya upang tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya, narito ang mga ilang nabanggit ni Pedro sa buong aklat ng 1 Peter. Sa chapter 2 verse 2, may binanggit siyang manabik sa kanyang salita. Chapter 2 verse 4, lumapit sa kanya. Verse 8, magmahalan bilang magkakapatid. And verse 19, in chapter 4, magtiwala at magpatuloy. Ito po ang ating mga magiging puntos sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga. So may dahilan kung bakit tayo pinararanas sa apoy ng ating pananampalataya. Una ay upang lumapit ang ating ugnayan sa Diyos. May mga tao na kapag nakaranas ng pagsubok o matinding problema ay lumalayo na sa pananampalataya o nanlalamig, tumatalikod. Maaring noon nasa loob ka ng iglesia pero ang puso natin ay nasa labas. O maaaring dala minsan ng kapaguran, nagiging dahilan nito para hindi na natin gawin yung inaasahan ng Diyos sa atin. Kung ganito po ang ating attitude pagdating sa mga pagsubok, maaaring magandang tanungin din natin ang ating sarili, ano nga ba talaga ang pagkakakilala ko kay Jesus? Kung ating nalalaman lamang yung hirap at sakripisyong pinagdaan ng ating Panginoon, siya ay pinahirapan, pinako, namatay, inilibing para lamang ating matanggap ang sagot doon sa ating pinakamatinding problema, ang problema natin sa kasalanan. Nagkaroon tayo ng katubusan at kalayaan doon sa kasalanan dahil sa hirap at sakripisyo at sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kung ito ay lubos nating naiintindihan, may pagbabagong dulot ito dapat sa ating buhay kung paano natin pahalagahan yung ating ugnayan o relasyon natin sa Diyos. Sabi po sa chapter 1 verse 3-6, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Yung panibagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Meron tayong dahilan para tumingin ng positibo
sa ating buhay, sa ating hinaharap dahil meron tayong aasahan. Tuloy natin ang verse 4. Sabi doon, kakanta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at hindi kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Napakagandang pangako ng mga salitang binitawan ni Pedro na tayo ay may gantimpalang naghihintay o nakalaan sa kabilang buhay. Tuloy natin sa verse 5. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. So, hindi lamang yung panibagong buhay na nagdudulot sa atin ng malaking pag-asa, ang ating makikita, merong gantimpalang naghihintay sa atin doon sa langit, at yung nangyayari sa kasalukuyan, ang sabi sa verse 5, iingatan kayo, hindi ng ating sarili lamang, no? Kundi iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Napakagandang makita, malaman, maintindihan na ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Kaya ang mga tunay na anak ng Diyos, naniniwala po ako na anuman ang mangyari ay magpapatuloy sila at magpapatuloy sila hanggang sa katapusan. Dahil iniingatan sila ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay susuko at panghihinaan ng loob, para na natin sinabing walang magagawa ang Diyos sa ating buhay. Parang lalabas tuloy na talunan ng ating Panginoon sa Kristo, na napako at namatay at dun lamang tumigil ang lahat. Dapat nating maalala na siya ay nabuhay muli. Umakyat sa langit, siya ay nagtagumpay at siya ay muling magbabalik. Kaya habang minamasdan natin ang krus, ang dapat nating makita ay hindi kawalang pag-asa, kundi katagumpayan. Dahil doon din actually sinabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus, ang mga katagang, it is finished. Minsan kaya ayaw nating lumapit sa ating Panginoon dahil maaaring sinasabi pa nating, kaya ko pa naman nadidiskartehan ko pa naman. Pero hindi ba mas mainam na kapag tayo ay sinusubok, ay dumiretso na agad sa ating Panginoon sa Kristo? Minsan lumalabas, last option na lang natin si Lord. Kung kailan corner na tayo, tsaka lang tayo titingin sa taas at sasabihin, Lord, help me. Makikita rin natin na dahil sa pagsubok, mayroong kailangang gawin. At ito yung pagsisihan, talikdan ang mga masasamang ginagawa. At meron din tayong dapat balikan yung mga dating ginagawa natin noon na kung saan dito sa talata ay makikita natin meron tayong dapat gawin. Kasama na dyan ang pag-alaala doon sa dati nating kalagayan. Kasama dyan ang pagsisisi at pagtalikod doon sa mga masamang ginagawa. At meron pang isa, yung pagbabalik doon sa dati nating ginagawa nung una, na kung saan nakikita natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Magandang pag-isipan, gaano ba kahalaga sa iyo ang intimacy o yung ugnayan natin sa Panginoon? Ano ang mga mas lamang sa ating mga choices everyday na pinapahiram ng Diyos sa atin? Ating pag-isipan din, sa mahigit 3 buwan na walang pagtitipon. Kawawa tayo kung ang ating espiritual na buhay ay nakasalalay lamang sa pakikinig sa simbahan tuwing linggo. Manlalamig tayo kung ang pakikinig natin ng salita ng Diyos ay iniaasa na lamang natin sa iba at hindi tayo marunong magpakain ng ating sarili sa ating espiritual na buhay. Naniniwala ako na kapag interesado, nakakagawa tayo ng paraan, nakapagbibigay tayo ng oras. After nitong 3 months, may mga post tayong makikita sa ating mga friends sa social media na sila ay nakapanood ng mga series o mga pelikula sa Netflix, YouTube at kung ano-ano pa. Kaya maaaring minsan ay nasasabi natin, hindi tayo nakapagbabasa dahil kulang sa oras. Pero lahat ng ating pinagkakaabalahan ay pinahintulot ng Diyos na maalis. At tayo ngayon ay sagana sa bakanting oras. At kung tayo ay hindi pa rin nakapaglalaan man lang na magbasa pakainin ng ating espiritual na buhay, sa totoo lang, hindi oras ang problema. Maaaring ang problema natin ay disiplina. Hindi natin sinasanay ang ating sarili sa bawat araw na hanapin, panabikan ang paglapit natin sa ating Diyos. Ito po ang dapat na nag-aapoy yung ating ugnayan sa Diyos.
Kaya yung pagsubok o apoy ay nagdudulot sa atin upang tayo'y lalong lumapit sa Diyos. Ang init na dapat nating nararanasan ay yung init ng ating relasyon sa Kanya. Hindi lamang init sa ating ugnayan sa Diyos, ang isa pang dapat mag-alab rin ay yung ating init sa ugnayan sa mga magkakapatid sa Panginoon. Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang sabi po doon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Bagamat tayo ay pinapahintulutan ng Diyos makaranas ng mga krisis, dapat nating malaman na hindi tayo nag-iisa. Marami ding mga kapwa natin, kahit mga mananampalataya, ang dumaranas din ng parehong problema nating pinagdaraanan. Therefore, mas lalo tayong magtulungan at magdalahan ng pasanin. Kaya tayo nakakaranas ng apoy sa ating pananampalataya ay upang lumago ang ating ugnayan sa isa't isa. Nakaka-depress ang dumaan sa pagsubok, pero mas higit na nakakapanlumo ay yung maramdaman mong nag-iisa ka na pumapasan sa iyong problema. Kaya malaking tulong na malaman natin na hindi tayo nag-iisa sa ating pagdurusa. Kahit tumingin lamang tayo sa ating paligid, lahat ay nagsisikap, lahat ay nag-a-adjust. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Tingnan po natin ang sinabi sa 1 Peter chapter 4 verse 7 hanggang 9. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. So ito po mga talatang ito ay utos na may kinalaman sa mga kapwa mananampalataya. Minsan ang apoy ng ating espiritual na buhay, umiindap na lamang or humihina. Parang sa kandila maaring nawawala. Dito natin makikita na kailangan natin ng ibang tao para tayo ay makapagpatuloy sa ating lakad. Mahirap mag-isa, kailangan natin ang suporta ng iba. Kaya mas nakaka-motivate kapag alam mong may kasama ka sa krisis na ating pinagdaraanan. At yun naman ang disenyo din ng Panginoon sa kanyang iglesia. For us to love, carry each other's burden, encourage and pray for one another. Kaya mahirap magsulo. Katulad ng mga sitwasyon nila noon, dahil may persecution, sila mismo ang pumuprotekta sa mga kapatiran. Nagkikita man sila ng patago. Doon sila nagpapalakasan, nagtutulungan, at nagbibigayan. Kahit noon, mahirap man, meron pa rin magandang dulot sa iglesia ang mga persecution na iyon. Dahil sa mga pagsubok na ito, mas napupurify ang church. Kaya mga kapatid, kung ikay nabibigitan o maaring nararamdaman mong malapit ka ng sumuko, huwag tayong matakot magsabi at humingi ng tulong. Lahat man ay nahihirapan, subalit kapag tayo ay nagsama-sama, kahit sa mga malilit na paraan at sa pananalangin, malaki ang nagagawa nito sa ating buhay. Sabi nga ni Santiago doon sa chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo ay gumaling. Sa mga talatang ito, kinakailangan ng malaking tiwala para sa ating kapatid para magawa natin yung confession to one another. Pero ang purpose nito ay to pray, to encourage, to uplift yung bawat isa, wala nang iba. Kung ang pandemic na ito ay nangyari noon, sa panahon na kung saan wala pang mga social media, Facebook, YouTube, gaano karaming tao kaya ang may inip? Or maaring kung yung cellphone na kailangan pang hugutin yung antena para lamang maghanap ng signal para ka makatawag. Ang punto ko lamang po ay ganito. Madali na tayong makakonekta ngayon at makapangumusta sa ating mga kapatid. Kaya kung nais natin na magkaroon ng impact doon sa ating kapatiran, meron tayong magagawang paraan. Kaya maganda natin pag-isipan, kumusta ang aking ugnayan sa mga kapatid sa Panginoon? Ang iyong tinig ng pangungumusta ay maaring magdulot ng ginhawa sa iba. Ang iyong pakikipagkwentuhan ay maaring magdala ng ngiti sa bawat isa. Kaya magandang tanong, may ginagawa ka bang paraan upang manatili ang ugnayan sa mga kapatiran? Naalala ba natin silang maipanalangin sa kanilang mga pinagdaraanan? Kaya dalangin natin sa panahon ng krisis na ito, mag-alab yung ating relasyon sa Diyos, unang-una sa lahat, at mag-alab din yung ating relasyon sa ating mga kapatiran. Kapag nararanasan natin init sa dalawang aspeto ng ating buhay na ito, may naidaragdag pang isa.
na makatutulong sa ating pananampalataya. Ito yung alab na kung saan ay mag-iinit ang ating paglilingkod sa ating kapwa. Kaya tayo nakakaranas ng mga krisis o apoy sa ating pananampalataya ay upang tayo lumapit sa Diyos, upang tayo lumago sa ating ugnayan sa isa't isa, at pangatlo, upang lumalim tayo sa ating paglilingkod sa iba. Sabi nga po sa John chapter 4, Jesus is the light of this world, but we as believers are the salt and light. We have a purpose. Matapos tayong subukin at palakasin, tayo naman ang magiging kalakasan ng iba. Tayo ang dapat magliwanag at nang-impluwensya sa ibang tao. Kaya ang ating natapos na napagdaanan ay maibabahagi natin sa mga taong kasalukuyan rin dumaraan sa katulad na hirap na ating pinagdaraanan. Lalo na yung mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Maaari tayong magturo sa kanila upang makilala nila ang tunay na daan. Dahil sa krisis na ito, mapapansin po natin marami ng mga tao ang lumalapit, tumatawag sa ating Panginoon. Mga taong nawawalan ng pag-asa na lumalapit sa ating Panginoon. Maaring ituro natin sa kanila ang pinagmumulan ng tunay na pag-asa. Ipakilala natin ang source ng tunay na kapayapaan, ang dakilang manggagamot, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya lahat man ng tao ay nahihirapan, Kristiyano man at hindi Kristiyano, apektado. Ang tanging pagkakaiba lamang natin sa mga hindi pa mananampalataya ay maliwanag ang ating pag-asa. Maaring tayo man ay nagdurusa, subalit meron tayong ngiting na darama at kapayapaan sa ating mga puso. Alam natin na hindi lamang COVID-19 ang pinakamalalang problema ng tao, meron pang mas higit dito. Kaya maganda rin na may panalangin natin na maging kabahagi sila ng pamilya ng Diyos upang maranasan nila ang kagandahang dulot ng kabahagi ng isang church. Maaring may kilala tayong nawawalan ng magulang o mahal sa buhay dahil sa sakit na kumakalat ngayon. Tayo ay maaring maging kabahagi ng pamilya nila. Kaya mga kapatid, maaring ang hirap na dinaranas mo ngayon ay maaring maging pagpapala sa ibang araw. Patuloy po tayong magpakatatag at tayo ay magtatagumpay upang ang ating karanasan ay magdulot ng lakas at ilaw sa ibang tao. Tingnan po natin sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapot kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hanga niyang gawa. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya gamitin natin ang panahong ito na maipakilalang lalo ang ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong ito ay napakagandang pagkakataon na tayo makapaglingkod sa ibang tao. Kaya pag binalikan po natin yung talata, 1 Peter chapter 1 verse 6, ito'y dapat nyong ikagalak. Ang tinutukoy niya yung mga pagdurusa na nararanasan ng mga mananampalataya. Ang dating tugon, dapat nating ikagalak, pero hindi niya dinideny yung hirap. Sabi niya, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit pa kaysa ginto ay pinadaraan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Dapat nating muling tandaan, a faith that is not tested cannot be trusted. Doon sa panghuling talata ay mababasa natin, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Meron tayong makikita at mararanasang pagdadakila o glorification para sa bawat nananalig sa ating Panginoon. Kaya may naghihintay na gantimpala sa atin doon sa piling ng ating Panginoon. Mabibigo lamang tayo kung ating paningin ay itutuon lamang natin sa mga bagay dito sa mundong ito. Dapat doon natin itingin ang ating mga mata doon sa langit kung saan kapiling ang Diyos. Mga kapatid, mas mahalaga ang ating pananampalataya kaysa ginto. Kung ang ginto ay dinadalisay, lalong higit ang ating pananampalataya. Mahirap, masakit, subalit may pag-asang naghihintay sa mga naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Muli, balikan natin ang ating mga puntos. Pag-alabin natin ang relasyon natin sa Diyos. Ang gawin natin ay mag-aral at patuloy na manalangin. Pangalawa, pag-alabin natin ang relasyon natin sa mga kapatid. Magmahalan at magtulungan, magdalahan ng mga pasanin. Pangatlo,
pag-alabin din natin ang ating relasyon sa kapwa sa pamagitan ng paglilingkod. Pagbulayan po natin muli ang ating mga napag-aralan. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi napipigilan dahil lamang sa mga nangyayari sa ating paligid. Mabuti ang Diyos kahit hindi mabuti ang mga eksenang nakikita natin ngayon sa mundo. Ang kabutihan ng Diyos ay likas na sa Kanya simula't simula pa. Ikalawa, naniniwala tayong gagamitin ka ng Diyos. Naaabutin mo ang ibang tao at ikaw ay magiging pagpapala. Tayo ay magliwanag para sa ating Panginoon. Pangatlo, tulungan natin sa pagbuhat ang mga nabibigatan. Tayo ay maging pagpapala sa iba. Pangapat, tayo ay makisali sa pagpapakilala at pagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya ang ating pong dalangin ngayong umaga sa lahat ng nanonood sa umagang ito ay maranasan natin ang biyaya ng Panginoon sa gitna ng krisis na ating pinagdaraanan. Nawa, kapulutan natin ng pag-asa, kalakasan at paglalim. Ito mga pangako ng ating Panginoon na binanggit doon sa Biblia. Nawa po, sa bawat araw na dumaraan, panabikan natin ang mga salita ng Diyos. Patuloy po nating palakasin at pag-alabin ang ating ugnayan sa Kanya. Nawa po ay ituon natin ang ating Panginoon sa ating Panginoon at magpatuloy tayo sa takbuhang nasa ating harapan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay lumapit at manalangin sa Kanya muli. Dahilan naming Diyos, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo ang paalala mo sa iyong mga salita. Hindi nga po itinatanggi na sadyang mahirap ang pagsubok na nararanasan ng bawat isa. Subalit naniniwala kami, Panginoon, na ang mga ito ay aming mapagtatagumpayan dahil kasama ka namin. Panginoon, nawa po sa mga mananampalatayang nanonood ngayon, patuloy mong idulot na lumalim ang amin pong ugnayan sa inyo. Mas maging maalab, lalo higit ngayon, ang aming relasyon sa inyo. Ikalawa ay mag-alab ang aming relasyon sa mga kapatiran. Bagamat kami nananabik sa isa't isa, gumawa kami ng paraan upang kami ay makakonekta at makapangumusta at magdalahan at magpanalanginan sa isa't isa, Panginoon. At alalahanin din po namin ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Maaring ito'y kakilala, kaibigan o mahal namin sa buhay. Ang aming panalangin, gamitin mo po ang bawat isa. Lord, itinataas po namin sa iyo ang sitwasyon ng aming bansa at ng buong mundo. Ang pandemic na ito ay naapektuhang tunay ang maraming aspeto ng aming lipunan. Kaya ipinagkakatiwala po namin lahat sa iyo, naniniwala kami, may layunin ang lahat ng ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.